Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napaka-interesting at somewhat nakakalungkot na kwento sa video na ito. At ito po ay tungkol kay Ginoong James Howells o mas kilala ngayon sa mundo ng Bitcoin bilang Bitcoin Landfill Man. Pero ano nga bang nangyari sa kanya? At ano po ang dapat nating matutunan bilang mga Pinoy crypto traders at investors sa kanya? Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, umpisahan po natin sa kung sino ba itong si Ginoong James Howells at ano po ang nawawala sa kanya. Ayan, para sa mga hindi po nakakaalam, si Ginoong James Howells ay isang lalaking tiga United Kingdom na isa sa mga unang nagmina o nagmine ng Bitcoin noong mga taong 2009 to 2010. Mga panahong halos wala pang halaga si Bitcoin. Pero ito po ang twist. May naitapon siyang hard drive noong taong 2013 na may lamang private keys o yung tinatawag nating secret password para ma-access ang kanyang 8,000 na Bitcoin. Yes, tama po ang narinig mo, 8,000 na Bitcoin na kung i-convert po natin yan ngayon ay mahigit $660 million ang halaga. Kung sa pesos ay lagpas 37 billion pesos po yan. Kaya laki. Kaya imagine mo na lang kung gaano po kasakit ang mawalan ng access sa ganito kalaking pera. Ngayon ay bakit hindi niya basta-basta makuhang hanapin ang kanyang hard drive? Ayan, ang problema, yung hard drive na yon ay naitapon po sa isang landfill o tambakan ng basura sa lugar nila sa Newport, Wales. At simula pa noong taong 2013, paulit-ulit na siyang humihingi ng permit o pahintulot mula sa Newport City Council para mahukay ang landfill at hanapin ang kanyang hard drive. Pero lagi po siyang tinatanggihan. Ayon po sa mga opisyal ay delikado raw hukayin ang landfill dahil pwedeng magdulot ito ng environmental hazard o makasira sa kalikasan at kalusugan ng mga tao sa paligid. Ngayon, ano po ang nangyari sa kanyang apila or appeal? Ayan. Recently is umaabot na sa Royal Court of Appeal sa UK ang kanyang kaso. Pero ayon po kay Judge Christopher Noji, wala raw real prospects of sa success o totoong pag-asa na manalo siya sa kaso. Kaya tinanggihan na naman ang kanyang request. At ayon pa sa judge, wala rin daw compelling reason o matibay na dahilan para pakinggan pa ang kaso ni Ginoong Howells sa mas mataas na korte. Kaya grabe, di po ba? Pero hindi pa siya sumusuko. Sa kanyang post sa X, dating Twitter, sinabi niyang ang kanyang huling legal na options ay ang European Convention on Human Rights. Yan, human rights. Ngayon ay ano po ang European Convention on Human Rights? Yan, so baka nagtatanong ka kung ano nga ba itong ECHR na ito. Ang ECHR ay parang international court yan na sumusuri kung may nalabag na karapatang pantao ang isang bansa. Sa kaso po ni Ginoong Howells, sinasabi niya na nilabag daw ng UK ang kanyang rights to property o karapatan sa kanyang ari-arian at right to a fair trial o karapatan sa patas na paglilitis. Pero tandaan, kahit na paboran siya ng ECHR, hindi nito pwedeng baliktarin ang desisyon ng UK court. Pero pwede po nitong pilitin ang UK courts na i-review ulit ang kanilang decision at siguraduhin sumunod ito sa human rights law. Ngayon ay bakit po mahalaga ang kasong ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Yan, ngayon ay baka nagtataka ka, ano naman ang kinalaman niyan sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Simple lang, yan po ay ang security at saka custody ng ating mga crypto funds. Yan, kung itong si Howells nga, isang early Bitcoin adopter na experience ang ganitong klase ng pagkawala, paano pa kaya tayo? Yan, isipin mo kung mawawala ang iyong private keys, wala nang paraan para mabawi ang crypto mo. Forever na nakalak na yan sa blockchain. Kaya lesson number 1, ingatan po natin ang ating private keys. Gumamit po ng cold wallets, hard wallets o offline storage na ligtas at saka secure. Lesson number 2, magplano kung paano po ma-access ng pamilya mo ang crypto mo kung sakaling may mangyari sa'yo. Kasi once na mawala ang access, wala ng customer support na tutulong sa'yo. Kasi nga, decentralized itong si Bitcoin. Ngayon ay ano po ang posibleng mangyari kay Ginoong Howells kung manalo siya? Ayan, kung sakaling magtagumpay itong si Ginoong Howells sa tulong ng ECHR, baka mapilitan po ang UK courts na payagan siyang maghukay sa landfill. Pero may problema pa rin. Ayan,
Kasi race against time po ito. Ayon po sa BBC News, isasara na raw ang landfill sa financial year na 2025 to 2026. So kung hindi po siya makapaghuhay bago yan, ay baka imposible na po talagang makuha ang kanyang hard drive. At isipin mo, gaano kaya kabulok o kasira ang hard drive na yon after more than a decade sa ilalim ng basura. Kahit mahanap niya yon ay hindi po sigurado kung gumagana pa. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Unang-una ay nagpapakita po ito ng kahalagahan ng responsibilidad sa sariling pagdating sa crypto. At unlike po sa mga bangko na pag nawala ang pera mo, pwede kang magreklamo sa Bangko Sentral. Pero sa crypto ay wala kang mahihinga ng tulong kung mawala ang access mo. At pangalawa ay pinapaalala po nito na kahit gaano po kalaki ang potential earnings mo sa crypto, lahat ito ay maaring mawala kung hindi ka po maingat. And lastly ay huwag po nating baliwalain ang mga simpleng safety measures tulad po ng pag-backup ng ating private keys sa secure at hindi po madaling mawala sa lugar. At sa kabuuan ay ayan nga, personally is nakakaawa po talaga itong si Ginong Howells. Kasi hindi lang ito basta pera, buhay at kinabukasan po niya ang nawala. Pero sa kabilang banda ay paalala rin ito sa ating lahat na sa mundo ng crypto, with great power comes great responsibility. Sabi nga ni Spider-Man, di po ba? Kung gusto nating magkaroon ng financial freedom sa crypto, dapat ay handa rin tayong harapin ang risk kasama na ang responsibilidad na protektahan ang ating assets. Kaya mga ka-crypto, maging maingat, matalino at responsable po tayo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.